Naglaro ulit si Magnus Carlsen sa late edition ng Title Tuesday. Ang matindi, pinerfect niya after 6 rounds. Pero ito pong si Grandmaster Dennis Lasapik, pinerfect niya din eh. So magkalaban sila round 7, pareho silang perfect score. Alam nyo ba, sa kadalasan nilang magkalaban dito sa Title Tuesday, lagi pong talo si Magnus. Opo, halos sukiin na ni Dennis Lasabik ito pong si Magnus Carlsen. Ang tanong sa pagkakataong ito, Magnus, makabawi na kaya? Ano bang nangyari dito? Puti po si Magnus, nag-e4 po siya. E5 naman si Dennis Lasabik, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez na sinagot ng Berlin defense na kung saan, alam niyo na, pag nag-casting ka dyan, capture dyan, tabla madalas yan eh. Siyempre Magnus, ayaw ko tabla. D3 lang ako, didepensahan ko yan para hindi matabla. Ang ginawa naman ni Dennis, Bishop C5. Pagka Bishop C5, nag-C3 lang. Tumira po ng castling. Nag-castling din si Magnus. Tapos eto po, tingnan nyo ginawa ni Dennis, napaka-agresibo. D5 agad. Binuksan agad yung gitna, nakikipagbaragan. Siyempre, kinapture po yan ni Magnus, binawi po ng Reyna. Ngayon, may threat po si Dennis Lasabik, Bishop takes F2, tas kakainin yung Bishop po. Kaya napilitan si Magnus dyan, mag-Bishop C4. At least na-atake yung Reyna, tumakbo ulit sa D8. Pagtakbo sa D8, tingnan nyo po yung oras nila, bilis nila pareho. Kasi linya yan. So, ang ginawa po dito ni Magnus, nag-B4. Pagka B4, pwersado yan, Bishop D6. Bakit po? Kasi pag pumunta siya dito, may B5, bagsak yun. So, kailangan depensahan. Pagkatira po ng Bishop D6, nag-knight lang po sa D2. Tumira naman po ng H6 si Dennis Lasabik. Aba, para saan yun? Bakit tumira ng pawn sa gilid? Para walang talon yung knight sa G5. Ang tanong, bakit kailangan i-prevent yan? Kasi po, magro-rook E1 yan eh. So, ang threat po ng rook E1, mag-B4 po si Magnus, babagsak to. Ngayon, mapipilitan ka mag-rook E8 para depensahan. O, kung nandyan po yung rook sa E8, wala na pong depensa yung F7. Kung hindi ka nag-H6, may knight G5. Ayun, no? Diba? Matindi yung pressure na ibibigay. Kaya, importante yung tirang H6. Anyway, after rook E8, linya pa rin yan, nag-A4 si Magnus na sinagot ng A6. Ayun. Bakit? Para pagkatulak mo, kakainin, hindi ka makapag-pawn takes, gaganon. Pag naman nag-bishop takes, edi nasira pawn structure mo, isolated yung iyong A4. Kaya si Magnus napilitan mag-queen B3 na lang muna, na isa na pong novelty ng laro. Ang dati po kasing tinira dito, queen dito, sa may C2 lang. Yung queen B3, novelty siya, okay lang siya. Kaso, may konting problema yan. Kasi titirahan ka ng Bishop E6 eh. Yun po yung ginawa ni Dennis Lasabik. Ngayon, pag tinex mo dyan, kakain na gano'n, eh, di na-develop yung tore. Kaya ang ginawa niya, nag-knight E4. Pagka knight E4, tumira lang po ng Bishop F8. Ayan. Kala mo, ayaw lang ipakain yung Bishop, di ba? So, si Magnus, dahil mukhang iniwas lang naman yung Bishop, tumira po ng H3. Simpleng pasingaw, preventing din po yung talon dito siguro. Aba, isang malaking pagkakamali pala yan. Bakit po? Kasi may napakagandang queen sacrifice. Ito pong si Dennis Lasabik. Queen takes D3. Na one pawn down si Magnus. Kasi pag kinapture niya yan, kain dito eh. Isang pawn ang kalamangan, napilitan si Magnus, kainin na lang po yung kabayo. At least pagka pawn takes, nasira yung pawn structure ng black, pero kahit na one pawn down pa rin eh. So ang ginawa po ni Magnus, napilitan, kainin ulit yung E6 kasi threaten yung C4, binawi po ng tore, nag-rook D1, inatake Reyna, tumakbo sa G6, and then develop lang si Magnus, Bishop E3, na hindi pa nga nagustuhan ng engine. Ang gusto po ng engine is Knight H4 agad. Bakit po gusto Knight H4? Kasi magkakaroon ng time makapag F5 eh. At napakaganda ng F5. Yung Bishop E3, parang matetempohan lang yan dyan. O, diba? Parang nagsaya ka ng tira. Pagkatira po ng F5, tumira po ng B5 si Magnus, inatake yung kabayo, Knight A5 lang. Grabe mga tira ni Dennis Lasabik, no? Puro engine move. Galing. So, inatake po yung Reyna, tumakbo lang dito, sabay F5
D4 lang. Grabe, no? Yung Queen D5 po na yan, ang presyo niyan dyan na hindi pinansin eh. Ngayon, magtataka kayo, no? Coach, bakit pinakain yung pawn sa E5? Atakado Reyna. Diba? Atakado Reyna. Meron po kasing napakagandang tira itong si Dennis Lasabic. Queen F5, napin yung kabayo. Napin po. Aba, kahit naman napin, coach, meron tiradang ganito si Magnus, ha. Bishop lang po sa may D4. Depensado. Diba depensado? Aba, eto matindi sa lahat. Napakatindi talaga. Pinakain yung pawn. C5 lang. Number 1 engine move, nangingitim na po ang board. Hanep na yan, no? Anong nangyayari? Hindi ba pwedeng i-empass and capture lang yan? Pwede. Subukan natin. Pagka-empass and capture kasi magna-knight takes. Nakapin pa rin. Pag dinepensan mo by playing rook e1, simplihan ka na lang bishop g7. Wala nang dagdag depensa. Ano bang problema kasi? Pag gumalaw yung kabayo, bagsak Reyna. Libre Reyna, nakapin eh. Hanep, no? Balik natin doon. May iba pa bantira. Pag gumalaw yung bishop, bagsak to. Kaya nga po napilitan lang si Magnus. Grabe kasi yung tirada na yan. Nag-queen na lang po sa f3. Pagka Queen F3, kinapture, binawi ng pawn, nag-rook D8, na hindi pa nga daw ganun kaganda. For some reason, ang mas maganda daw, Bishop G7, put a lot of pressure sa kabayo agad. Pero ito po, ay okay din, nagpuput ng pressure sa D4, lamang pa rin eh. So, nag-rook C1 si Magnus, na sinagot ng pawn takes lang, binawi po yung B5, and then nag-Bishop G7 na. Pagka Bishop G7, nag-G4, inaatake yung Reyna, tumakbo lang sa G5. Pagka Queen G5, nag-rook sa C5, aba, medyo nangungulit pa. Siguro pwede gumanito. May ganun. Threaten yung Reyna. So, kinapture na yan. Huwag kang magulo. Pagka takes, binawi po ng pawn, pinapalit yung tore, kinapture din, binawi po ng Reyna, tapos B6 lang. Pagka B6 chumek, umangat. At yung oras po, 21 seconds si Dennis Lasabic, 9 seconds na lang si Magnus ang tinira, nag-queen sa D7. Bakit? Kagawa po ng mga counterplay. Siyempre, pumapasok sa loob, no? Pwedeng gumanon, may atake dito, may ataking ganon. Aba, sabi ni Dennis, nasabi ko, wala akong pakialam, kainin ko lang yung pawn mo, depensado lahat yan. Pagkakain sa pawn, ayun na. Gusto pa ngang matihin. Pwede yung mga ganito pong idea dyan Ayan, mamatihin. Sabi naman ni Dennis, nasabi, tingnan natin kung sino mauna, ha? Queen E1 check. Umangat. F3 check. Grabe, sinacrifice lang guys. Pagka F3, tumakbo ng King G3. Ibalik lang natin. Bakit hindi po tinakes? Libre yan. Kasi may Queen H1. Saan ka pupunta? Meron kang dalawang pwedeng puntahan. Ngayon, pag pumunta ka dito, ang gagawin, check pa rin dito. Mapipilitan ka pa rin King F3, tapos checking ka dito. Kasi, every time pumunta ka sa F5, laging may check po sa F6. Lalabas ka. Yan na lang natitira. Queen E1. Porsado ka dito or somewhere there. Rook F3. Grabe, Saka pupunta ngayon, dito lang natitira. Rook takes F2. Ano pang tira? Angat, babalik. Rook D2. Naku po. Ayan, nilagari na lang. Siguro may mas mabilis pang mate yan. Basta, yan yung pinakamadali ko nakita Anyway, balik po tayo doon kaya hindi kinapture. Kumanon. Kaso, ganun pa rin ang tema. Queen G1, napilitan pong tumakbo. Chumek, napilitan na pong kainin. Kasi nga, pag hindi niya kinain, umangat siya doon, may check doon, di ba? So, kinain at kinapture lang po yung H3, umangat, chumek na naman, bumalik, nag-rook F6 ulit, Ganun pa rin yung tema niyan, Pumunta doon, chumek lang sa F4, at Magnus Carlsen, naubusan po ng oras dito. Anyway, losing na din kasi kahit po pumunta siya dito para makatakas, Queen F3 lang ang gagawin, bababa ka na naman, siguro po knight dito or knight doon. Marami na pong tira siguro rook F4 ang pinakamadali. Kasi pagkaangat mo dito, rook E4. Pagkapunta doon, ako, makakatakas ka pa ba? Kahit rook D4 bagsak na yung Reyna kahit nga hindi na ata kunin yung Reyna mati na pala. Ay, may pawn. Dito pala yung mate, visit. Anyway, Magnus Carlsen, nadali na naman ni Dennis Lasabic. Grabe talagang suki po siya ni Dennis Lasabic sa Title Tuesday. Lagi na lang talo si Magnus.
May time ba na tinalo niya man lang ito sa Title Tuesday? Parang pangatlong video ko na to na ginawa na tinalo siya ni Magnus eh. No? Di ko sigurado pero ano ang final standing? Ito po ang final standing ng torneo. Champion si Dennis Lasabic with 9.5. Katay niya po si Hikaru Nakamura. Si Magnus pagkatapos matalo, medyo inalat. Nasa na siya? Ayun. So, perfect, no? 6 out of 6. Pero, after 11 rounds, ano ba nangyari? Yun, natalo kay Tuan Minle. Na dalawang sunod si Magnus. Tapos, tabla kay Sam Ak. Basta. Tapos, panalo kay Shiro, panalo kay Vladislav Kovalev. So, ang ending, naka 8.5 si Magnus Carlsen. Pero, Dennis Lasabic ang nag-champion. Grabe si Dennis Lasabic. Ito po si Dennis Lasabic. Siya po yung mga pinagdududahan na parang nag-i-engine daw. Sobrang galing pag online. Pero, anong masasabi ko doon? No comment. Hindi, ako, tingin ko, hindi naman eh. Kita ko yung mga laro niya, may mga inaccuracy naman eh. Hindi naman perfect. By the way, ang accuracy niya po sa larong ito ay 95% accuracy. Oh, taas na accuracy. 95% tapos si Magnus, medyo mababa talaga accuracy. 82%. Ayan. So, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Abangan nyo pa po yung ibang laban na iawat na race natin. At muli, ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.